latest development ngayon, pinag-utos na mga kababayan ng PNP na ito ring na person of interest ang driver ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral na si Cardo Hernandez. After na siya masabit dito sa multi-billion pesong flood control scandal. Problema, mga kababayan, kung nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin, may interview sa kanya sa isang construction magazine na may phobia daw sa height itong si Speed Doctors. Diversionary ito sa issue ng pagkamatay ni Cabral. Malabo po ang ganyan na kwento. Kasi itong issue kay Digong sa ICC, wala man kontrol dito sa balitang ito ang ating gobyerno. Kung anong developments doon sa ICC, sa issue ng nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. So napakarami mga kababayan na mga malalaki kaganapan ngayon other than yung nangyari pong pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Yusek Cabral na ang latest development ngayon pinag-utos na mga kababayan ng PNP na ito ring na person of interest ang driver ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral na si Cardo Hernandez. Sabi dito sa balita ng GMA, investigators looking into the death of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral will focus on the incident's potential links to the flood control corruption scandal. At yung kanyang driver, tinuturing na siya na person of interest. So ito yung sinasabi natin na other than yung ipinag-utos ng ICI sa ka-ombudsman na i-preserve yung mga ebidensya, yung telepono, mobile phone, kung sino yung kausap, ka-text, before na nangyari, yung sabing pagkahulog sa bangin, dapat pati yung telepono ng driver, i-secure na rin po. Kasi may mga lumilitaw na kwento na sabi si Cabral once tried to take her own life. Ito yung balita dito sa Billionaire News. As speculations swirled around their tragic deaths, napag-alaman na allegedly si Cabral nagtangka na rin daw na magpakamatay after na siya masabit dito sa multi-billion pesong flood control scandal. Problema, mga kababayan, kung nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin, may interview sa kanya sa isang construction magazine na may phobia daw sa height itong si Cabral. Biggest phobia. Biggest phobia daw niya. Heights. Biggest phobia. Kung yan ang biggest phobia niya, takot siya sa sa mataas na lugar. Bakit siya napunta doon sa bangin, mga kababayan? Naupo siya doon at nang sawayin ng mga polis na wag doon. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa hotel. Pagbalik sa hotel, nagpatid uli, nagbalik doon sa lugar na yon. At nagpaiwan, iniwan naman ng driver. Ayun na po, ang balikan wala na. Ayun, nahulog na mga kababayan at yun na nga po, namatay si Cabral. So diba, yung mga conflicting stories na ganon, kailangan talaga na maimbestigahan. Kaya yung driver po, person of interest na rin, sabi po ng PNP. Baka kung may nag-utos, itinulak, hindi natin alam. Kaya importante talagang maimbestigahan ng malalim. Kasi seryoso yung mga revelasyon po ni Cabral sa pag-imbestiga ng Congress. Pakinggan natin ito mga clips. Terms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know the date? Kayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yun. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Pagtatanong ni Congressman Yes, Your Chua. Honor. Do you remember stating that quote? Or Saka you ni do not Terry remember Ridon. stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote. And if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That I That you confirm those amounts if na that- nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA
sa distrito ito, therefore the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Alright, thank you. So dito natin maintindihan kung bakit biglang nag-activate yung propaganda po ng mga DDS, sabay-sabay na umatake po at ginamit itong pagkamatay ni Jose Cabral para baliktarin yung kwento, insinuating na yung gobyerno, mga kababayan, malamang may motibo in case halimbawa pinatay ito, pinatahimik para hindi na matoko yung mastermind. Iiba po yung mga lumalabas sa kwento, mga kababayan, kasi yung mga expose ni Cabral at ng kanyang mga kasama sa DPWH tumutukoy sa previous administration po. Ayan o, mga kababayan, ulitin natin. Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know the date? Pagtatanong ni Congressman Kayo po Chua ang ng nakalagay Maynila, dito na nag-confirm yung DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor. Yes, Your Honor. Do you remember stating that quote or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That I That you confirm those amounts If na that- nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distrito ito, therefore the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Alright, thank you. DPWH. ito pa mga kababayan, sa pagtatanong kay Yusek Bernardo din, pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi dito. Later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Jose Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. Sabi ni Bernardo, nasa 5 milyon, 7 at higit 10 milyon ang pinakamalaking na i-deliver niya kay Cabral sa magkakaibang pagkakataon. Si Cabral niya ang may likha ng formula sa paglalaan ng mga allocable budget para sa mga proyektong laan sa mga kongresista. Habang binabalangkas pa lang ang National Expenditure Program for Infrastructure Projects na tanging si Cabral lang umano ang nakakaalam. Ang formula pong yun, ay kahit kailan po ay hindi na ipaliwanag sa amin ni Jose Cabral. Ito po, kumbaga sa engineering, yung formula po meron pong constant, merong variable, merong equation, pero siya lang po ang nakakaalam. Meron pong distrito na mas malaki, meron pong mas maliit, meron pong maliit na distrito. Considering daw po yung population, meron pong performance ng district, merong geopolitical, marami po kinoconsider pero napaka-wide po yung universe ng kanyang ginawa. So when it turned out, nagbigay lang po siya ng allocable amounts about congressmen. It is Yusek. At isa sa mga pinasangkutan po ni Jose Cabral, yung 36 billion daw na rocknetting sa Benguet. Ayan po, the 36 billion rocknetting project refers to a massive alleged corruption scandal involving approximately 36 billion worth of rocknetting infrastructure projects across Benguet province in the Philippines. These projects, primarily implemented during the administration of former President Duterte, have been criticized as overpriced, substandard, and largely ineffective for their intended purpose of preventing landslide. Substandard, quality, and failures. Many installations failed during the typhoons and monsoons, yung in-inspeksyon ng ating Pangulong Bongbong, causing road closure. A specific 114.8 million project in Toba, Benguet, built by 3,000 Rock Engineering from April 2018 to 2019, was inspected by Marcos in August 2025 and found severely deficient. Yan yun in-expose mga kababayan ni dating Senador Trillanes. Yan, kaya sabi dito sa report ng Pilipinas Today, ex-DPWH Yusek Cabral nagpaiwan malapit sa maanomalyang 114 million rocknetting project
Sabi po ng driver, inabot ng ilang oras bago natagpuan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Istamo Cabral na walang malay sa Buid River sa kabaan ng Cannon Road, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet kahapon po. At kagabi, na-retrieve yung kanyang bangkay. Ito po, patay na siya. Kaya sabi po ni ICI Executive Director Brian Hosaka, it is possible niya that those responsible may also be connected to the anomalous infrastructure projects. So, tinitingnan na mga kababayan yung possible ang angle ng foul play. Bakit tinulak? Kung bakit nagpaiwan doon, yun ang kwento ng driver, nagpaiwan. Na after 1 hour, binalikan niya. Wala na si Cabral. Nahulog na sa bangin. So nahulog lang ba siya, aksidente? O sadya siyang nagpatiwakal? O itinulak? Para patahimikin mga kababayan kasi napakaraming alam siya tungkol sa mga anomalya. Mula pa ng mga previous administrations. Dekada na mga kababayan kasi po ang anomalya sa DPWH. 40 years na pala siya na nagtatrabaho sa DPWH. At ang daming na-discovering anomalya sa flood control in other infra projects sa previous administration. Kasi yung pinaimbestigahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos po the past 10 years. Kaya ito na yung anggulo, isa sa maanggulo na tinitingnan ng ating PNP. Flood control mess among angles in Cabral death probe. Sabi dito sa story, Cabral was the middle person, the one who made things happen quietly. She was not a senator, not a congressman, and not a contractor. She worked inside DPWH in charge of planning. That role gave her early access to project lists and budgets before they became public. In plain terms, politicians could ask for projects, but people like Cabral helped decide which requests actually turned into funded projects. In the corruption scandal, her name kept coming up because witnesses said she helped move this request through the system. Former DPWH official Roberto Bernardo testified that Cabral asked him for project lists connected to large budget allocations. He claimed there was a standard 10% kickback arrangement, that money from projects was divided among insiders and political figures. Sa kanyang testimony, he named Senator Mark Villar as a supposed beneficiary through intermediaries. Villar has strongly denied this. Other powerful names were dragged into the same story. Senate hearings and testimonies mentioned Senators Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Chis Escudero, as well as former Congressman Saldico and contractor Sara and Curly Discaya. So, nasa nerve center mga kababayan kasi itong si dating Yussi Cabral. Kaya hindi malayo na baka talagang pinatahimik po. Kaya nandun ang anggulo ng possible foul play, isa sa mga anggulong iniimbestigahan ngayon ng PNP. At person of interest na rin po yung driver. So anyway, subaybayan na lang po natin yung mga developments ng balitang yan. Kasi may isa pa malaking balita ngayon. Tungkol naman ito kay Digong sa ICC po. At ang paglabas ng balitang ito, yung mga DDS influencers, mga trolls nila sa social media, pinapalabas, diversionary itong kwento na sinasabi si Duterte, si Digong fit to participate in ICC pre-trial proceedings. Sabi kasi ng mga medical experts. So tuloy ang trial kasi fit si Digong. Ngayon, ang pinapalabas ng mga DDS spin doctors, diversionary ito sa issue ng pagkamatay ni Cabral. Malabo po ang ganyan na kwento. Kasi itong issue kay Digong sa ICC, wala mang kontrol dito sa balitang ito ang ating gobyerno. Kung anong developments doon sa ICC, sa issue ng kaso ni Digong, lalabas at lalabas yun at mapapabalita. Kaya malabo na ito ay diversionary tactics ng ating gobyerno. Sabi ng mga DDS trolls, anong kinalaman sa kwentong ito ng ating gobyerno? Pag lumabas yung result ng medical examination, ilalabas yan, siyempre, ng ICC or anyone na may access ng balita doon sa ICC. Yan po, diversionary tactic daw ito ng ating gobyerno. Former President Rodrigo Duterte is fit to participate in pre-trial proceedings
of the ICC based on the findings of the independent panel of medical experts cited in recent court filings. Talaga naman pong fit si Digong. Ang nag-confirm mismo si Sarah at saka si Elizabeth Zimmerman. Okay niya yung recent visit ni Sarah doon sa Dahig. Sabi ni Sarah, okay niya si PRRD. Nangumusta niya kumusta yung politika sa Pilipinas. Kaya fit na fit po. Tama yung findings. Kaya sabi dito, although they had different interpretation of the findings, both the ICC prosecutor and Duterte's lawyer have confirmed that the panel found the former president competent for the purpose of the pre-trial proceedings. Walang problema po. Yan o, sabi dyan. In his 9-page observation released on Thursday kahapon, ICC Deputy Prosecutor Main Mandiahe niyang urged the ICC pre-trial chamber, 1, to conclude that Duterte is capable of meaningfully exercising his procedural and fair trial rights, that he is fit to participate in the pre-trial proceedings, including the confirmation hearing. Upon completion of their assessments, panel members individually reached the same overall conclusion that while frail and elderly, Mr. Duterte nevertheless possesses the necessary capacities to meaningfully exercise his procedural fair trial rights, wrote niyang. Hindi umabra yung mga drama-drama nila dyan. Hindi pwede po yung mga ganyang drama sa ICC. Di ba po? Ang pinapalaki nilang kwento, yung pag-sanksyon ng Amerika sa ICC, yung mga bank accounts ng ICC judges. Sinasabi nila, magsasara na daw yung ICC. Kaya mapipilitan na si Digong pauwiin na lang kasi sarado na yung ICC. Yan ang pinapakalat nilang kwento, mga kababayan. The medical experts, according to Nyang, found that Duterte was able to understand the charges and evidence, understand the conduct, purpose, and possible consequences of the pre-trial proceedings, and instruct his lawyer for the preparation and conduct of his defense. The deputy prosecutor pushed for the resumption of the proceedings against the former president. Duterte's lawyer, Nicolas Kaufman, however, challenged the panel's joint report and claimed that it cannot be deemed as dispositive. Amirid pa yung abogado ni Digong, si Kaufman. Bugbog sarado na yung defense ni Digong. Hindi umobra yung mga depensa ni Kaufman. Laging sablay, laging reject, mga kababayan. He said, the means by which each member of the panel reached their conclusions were in conflict with those of the others. Such internal inconsistencies undermine the overall weight of the general joint conclusion on fitness. Before rendering a decision on the matter, the pre-trial chamber must seek further clarification. Sabi po niya sa kanyang observation. Malamang reject uli yung kanyang argumento. Napakababaw ng mga argumento ni Kaufman. Kaya yung ibang mga DDS po, gusto nang palitan si Kaufman bilang abogado ni Digong, paniwala pa rin si Sarah. Malamang paniwala si Sarah kay Roque. Si Roque sana nagbo-volunteer, kaya lang malamang maniwala kay Roque, kundi siya lang, taga si Mardica. Sila nga nag-aaway-away, mga kababayan. He requested for an evidentiary hearing to allow parties to clarify the conclusion of the experts, the reasons for such conclusion, and the methodology adopted during the interviews. The ICC pre-trial chamber 1 has yet to decide on Duterte's request to adjourn the proceeding due to his supposed cognitive decline that renders him unfit to stand trial. The pre-trial judges formed the 3-member panel to independently assess Duterte's medical condition. Hindi na lang kasi hayaan yung trial. Sabi nga natin, kung naniniwala kayong wala mang kasalanan si Digong, ba't hindi ninyo na lang hayaan yung trial? Iba po? Kaya lang, sabi nga ng kasi ni Digong na si Noel Duterte, kaya natatakot daw yung defense na iharap sa trial si Digong kasi malamang umamin siya doon. Tulad ng kanyang pag-amin sa sa Senate hearing at saka sa Quadcom, nilaglag pati si Bato. Si Bato niya, death squad din niya. Yan si Bato, nagtago na po.
Wala pa nga yung physical copy ng warrant of arrest ng ICC. Hindi na po nagre-report sa Senado. Nagpakita kay Torion. Pa-picture-picture doon sa sabi SM Davao yun. Pero hindi na po nagpapakita sa Senado. Anyway, ayan po mga kababayan yung mga developments ng balita. Tingnan ninyo itong mga reactions ito. Troll ito. Laging nagre-react ito sa akin. Cover up sa murder case ni Cabral. Anong ginalaman ng ICC update mga kababayan? Paglabas ng balitang yan, anong kinalaman ng ating gobyerno? Wala mang control dyan sa mga balita sa ICC, ang Marcos administration. Yung mainstream media, pipick upin kahit anong balita, tulad nitong balita, developing story sa issue ng kaso ni Digong sa ICC. Normal flow of news yan, kaya malabo yung cover up. Kayo na lang ang naniniwala sa ganyang kwento. Sabi ni Mar Magpayo, delaying tactic by Kaufman. More delays, more money for him. Smart guy. Sabi ni Joyce De La Cruz, ayan, malinaw na fit to participate in pre-trial proceedings. Baka may mag-alibay na naman na pag malapit ng trial. Sabi ni Jerry Ilad, Kaufman could not just handle the truth that his client is fit and able to undergo trial, he's just delaying the proceedings. Sabi ni Bigonya, dapat madaliin yung trial. If guilty, bilanggo. If not, release. O, diba? Sabi ni Froilan, yun, start na trial forthwith. Ayan po mga kababayan yung balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.